Ilan ang mga kaibigan mo sa Facebook? Sa Instagram, may ilan na hindi abot ng 100 tao. Samantalang si Saturno, sa kasalukuyan, ay may 247 kaibigang buwan. Kasama na si Encelado. Paano mo pa paniniwalaan na disyertong lugar ang kalawakan? Matapos ang mga kamakailang tuklas, napilitan ang mga siyentipiko na muling pag-isipan ang kanilang mga prioridad at napagtanto na hindi dapat mag-focus sa masyadong malalayong lokasyon ng universo dahil maaaring magkaroon ng buhay dito mismo sa ating harapan, sa Encelado. Habol, mag-subscribe ka. Saan nanggaling ang mga ganitong konklusyon? Kasi ang Encelado ay isa pang bagay sa solar system na may haka-hakang global na anyong tubig sa loob. At kung saan may likido, posible ring may masiglang buhay doon. Sa totoo lang, ang Encelado ay isang nakakaintrigang buwan ng Saturn. Ito ay isang napakaliit, mga 500 kilometro lang ang diametro, kasing laki ng Iceland, isang ganap na nagyelong mundo na sa ilalim ng yelong takip nito, ayon sa maraming astronomo, ay may naglalakihang karagatan ng tubig. Paano natin ito nalaman? Walang sino man ang lumapag sa Encelada. Isang bagay sa kalawakan na 25 beses mas maliit kaysa daigdig. Oo, wala namang misyon na may sakay na tao, syempre, pero maraming taon ding umiikot malapit sa buwan na ito ang interplanetaryong sasakyang Cassini. Ano nga ba ang natuklasan nito? Sa kabila ng maliit nitong sukat, napaka-aktibo ng bagay na ito. Ayon sa mga espesyalista ng National Aeronautics and Space Administration, dahil sa sobrang dami ng enerhiya nito, parang nabibiyak sa mga tahi si Encelad. Para hindi maging puro salita lang, ipinakita nila ang larawang ito. Ano ang makikita rito? Malinaw na ipinapakita ni Encelad ang proseso ng cryovolcanismo. Dito matatagpuan ang unang ebidensya ng posibleng buhay sa karagatan ng buwan na ito. Ang mga geyser ni Encelad, sa pamamagitan ng mga bitak na nabuo sa kanyang nagyayelong balat, ay nagbubuga sa kalawakan ng napakalalaking bukal na puno ng singaw ng tubig, mga gas, mikroelemento at mga yelong partikulo. Ang taas ng mga pagbugang ito ay kamangha-mangha. Umaabot ito ng hanggang 500 kilometro. Bukod pa rito, pinupuno ng mga partikulo mula sa mga geyser ang isa sa mga singsing ni Saturn, ang pinakamakapal na tinatawag na E-singsing. Sa pag-aaral ng komposisyon ng mga bukal na ito, unti-unting natutuklasan ng mga sayentipiko kung ano ang bumubuo sa karagatan ni Encelad. At para dito, hindi na kailangang mag-organisa ng pinakamahal na ekspedisyon at mag-drill ng napakahabang crust ng celestial na katawan. Siya nga, gaano kaya kakapal ang yelo ni Encelad? Tinatayang nasa 30 kilometro ang lalim nito. Kung ganoon, anong mga napakalalakas na proseso kaya ang nagdulot ng ganoong kamangha-manghang mga geyser? Talaga bang kayang butasin ng tubig sa ilalim ng presyon ang ganoong kapal? Madali lang ang sagot. Kadalasan, ang ganitong mga bukal ay nakikita sa timog na bahagi ng Enceladus, kung saan ang kapal ng crust sa maraming lugar ay mas manipis, mga 5 kilometro lang. Ano nga ba ang natuklasan sa mga maayos na usok ng mahiwagang buwan na ito? Ayon sa mga pag-aaral ng Cassini, na paulit-ulit na dumaan malapit sa Enceladus at minsan pa nga ay pumasok sa loob ng mga usok na inilalabas ng buwan, maraming bagong bagay ang natuklasan. Sandali lang at tingnan ninyo ang larawang ito. Nakikita nyo ba ang maliit na bagay na nakalutang sa ibabaw ng buwan ng Saturn? Iyan ang marupok ngunit matiyagang Cassini na patuloy nagtatrabaho sa banyaga at mapanganib na kapaligiran para makakuha ng bagong kaalaman ang tao sa mundo tungkol sa nakapaligid na kalawakan. Alam nating matagal sinusuri ng mga siyentipiko ang datos mula sa ganitong probe bago ito inilalabas sa publiko. Dahil dito, nalaman ng mundo kung ano ang bumubuo sa karagatan ng Enceladus dahil kay Cassini. At tumaas ang interes dito, inilagay ang celestial na katawan sa unahan ng listahan ng mga posibleng tirahan ng buhay. Kaya, ano ang natuklasan ng grupo ng mga siyentipiko mula sa Universidad ng Heidelberg kabilang sina Nusaira Cavazza, Frank Postberg, Ferdinand Stoltz at Bernal Abel? Habang sinusuri ang datos mula sa mga instrumento ng Cassini, particular ang Cosmic Dust Analyzer at Ion and Neutral Mass Spectrometer na pag-alaman na may mga organikong kasyon sa mga bumubulwak na bukal mula sa kailaliman ng Enceladus. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapahiwatig nito na sa likido ng karagatan ay may mga mahirap matunaw na komplikadong organikong molekula
na binubuo ng daan-daang atomo, kabilang ang oksiheno, nitroheno, phosphorus, mga aromatic na estruktura at carbon. Maaaring bumuo sila ng manipis na pelikula sa ibabaw ng anyong tubig na ito at dahil sa mga gas, lumalabas bilang mga plume na may bilis na 2 kilometro bawat segundo. Sa totoo lang, dahil sa matinding pagbilis, nalalampasan ng mga particle ang grabidad ng buwan at diretso silang napupunta sa mga singsing ng Saturn. Ibig sabihin, ang mga fountains sa Enceladus ay may halos lahat ng sangkap na kailangan para sa primordial soup na mahalaga sa pag-usbong ng carbon-based na buhay. Sa ganitong paraan, nabubuo ang buong larawan. May likidong tubig, may enerhiya mula sa mga hydrothermal vent na ang temperatura ay nag-iiba mula 70 hanggang 200 degrees Celsius. May komplikadong organikong sangkap. Bingo! Nakakatuwang marinig kung gaano kalakas ang ugong ng mga kamangha-manghang bukal na ito habang sumisirit mula sa ilalim ng yelong balat. Nagtagumpay kaming magmodelo ng tunog na halos kapareho ng totoong tunog. Upang mabawasan ang labis na kasiyahan sa natuklasang ito, dapat ding banggitin ang pagdududa ni Frank Postberg, isang miyembro ng grupo ng mga mananaliksik. Naniniwala ang siyentipiko na sa mainit at mataas na presyong hydrothermal na bukal, maaaring nabuo ang komplikadong organikong ito sa abiotikong paraan, hindi mula sa buhay na organismo, kundi sa dibiyolohikal na proseso. Para masuri ang hipotesis na ito, kailangan pa ng mas maraming misyon dahil kulang pa ang impormasyon ngayon. Gayunpaman, sa ngayon si Enceladus pa rin ang nag-iisang bagay, bukod sa ating planeta, kung saan natuklasan ang lahat ng nabanggit na sangkap, likidong tubig, komplikadong organika at kemikal na enerhiya. Wala ni sa Mars ni sa Europa ang ganitong kompletong mga kondisyon. Bakit may natutuklasang hydrothermal na aktibidad ang likido sa karagatan ni Enceladus, saan nagmula ang mga bukal sa kailaliman ng isang nagyeyelong katawan sa kalawakan na umiikot sa patay na vacuum, nakahalintulad ng mga itim na tagasingaw dito sa daigdig? Ayon sa mga siyentipiko, 2 dahilan ang pinagmumulan ng fenomena na ito. Una, radioactive na pagkabulok ng mga elemento sa core ni Enceladus. At pangalawa, na mas malamang ang tidal deformation mula sa malakas na gravity ni Saturn. Ang temperatura sa ibabaw ng karagatan ay nasa -45 degrees C, mas mataas kaysa sa temperatura sa ibabaw. Ngunit habang lumalalim, mas umiinit ang tubig, kaya maaari itong umabot sa humigit kumulang +1 antas Celsius na maihahambing sa ilang bahagi ng mga karagatan sa mundo. Ayon sa pagsusuri ng datos mula Cassini probe, natuklasan ng mga espesyalista na ang tubig sa Enceladus ay malapit ang komposisyon sa tubig sa mundo at may asin. Ano pa ang kayang ipagulat ng buwan na ito? Partikular, namangha ang mga tauhan ng National Aeronautics and Space Administration sa larawang ito kung saan makikita ang isang bahagi ng ibabaw ng Enceladus. Ano nga ba ang ipinapakita ng larawang ito? Ito ang tinatawag na mga guhit ng tigre na nagpapahiwatig ng dating aktibong heolohikal na nakaraan ng buwan. Tingnan mong mabuti ang larawan. Sa tingin mo, saan nagmula ang malinaw pero magulong bitak at patag na bunganga? Hindi ba't parang malaking bola ng niebe ang itsura ni Encelad mula sa malayo? Nagawang makakuha ni Cassini ng napakadetalyadong mga larawan dahil sa paulit-ulit niyang pagmamaniobra malapit sa buwan. Minsan, dumaan siya sa layong 100 at 75 kilometro mula sa ibabaw ng yelong buwan. Sa mga larawan, nakita ng mga astronomo ang mga blok ng yelo na may sukat hanggang 100 metro. Matapos pag-aralan ang mga larawang ito, sinabi ni Peter Thomas ng Monitoring Group ng National Aeronautics and Space Administration sa Cornell University, Ithaca, New York, na walang nag-asang makakita ng ganitong tanawin sa Encelado. Bakit pagkatapos ng pagsusuri sa mga larawan mula sa Cassini, tinutukoy ng mga siyentipiko na ang ibabaw ng Encelado ay hindi kapanipaniwalang bata?
Tinatayang ang bahagi ng ibabaw ng buwan na ito ay 130 milyong taon ang edad at sa ilang rehiyon ay umaabot hanggang 500 milyong taon. At ito ay napakakaunti. Lumilitaw na ito ay dulot ng aktibidad ng geyser na panapanahong nagbabago sa ibabaw. Binubura ang mga lumang bakas. Ang tinutukoy na mga lumang bakas ay maging ang malalaking bunganga. Ibig sabihin, si Encelad dahil sa mga bitak at sumisirit na geyser mula sa kanyang ibabaw ay nananatiling bata. Sa totoo lang, ang geothermal na bukal sa buwan ay pinalalakas ng grabidad ng Saturn at pinakamalapit na kapitbahay ni Encelad, si Diona. Kapansin-pansin na ang hilagang hemisphere ni Encelad na mas hindi aktibo sa geological na aspeto ay natatakpan ng maraming sinaunang mga bunganga. Ang edad ng mga ito ay umaabot hanggang 4 na bilyong taon. Kahit ganito ang mga kondisyon, dahil sa tectonic na bitak, patuloy pa ring nababago ang ibabaw, bagamat mas mabagal at bahagya. Isinagawa ang computer simulation, kung saan isa sa mga input ay ang kasalukuyang antas ng mga pag-atake ng meteorite sa sistema ni Saturn. Lumabas na lahat ay nagtutugma. Sa nakalipas na 300 milyong taon, walang makabuluhang pambobomba na naobserbahan, kaya't makatuwiran lang na halos hindi nagalaw ang ibabaw ng Enceladus. Magkakaroon kaya ng pagkakataon na magkaroon ng misyon ng tao papunta sa buwan na ito? Sa ngayon, lalo na sa liwanag ng mga nakuhang impormasyon, ang Enceladus ay pangunahing prioridad para sa mga astrobiologo. Ang totoo niyan, kung ikukumpara ang kalangitang ito sa Europa, na binibigyan din ng matinding pansin ng mga siyentipiko, mas madali ang pag-aaral ng likido sa ilalim ng karagatan ng Enceladus kumpara sa buwan ng Jupiter. Sa Europa, ang mga geyser ay sobrang bihira at random na pangyayari, kaya para mapag-aralan ang komposisyon ng karagatan nito, kailangan pang mag-drill sa napakakapal na crust. Sa ngayon, parang katang-isip pa ito. Samantalang, ang anumang probe ay kayang lumipad sa mga plume na lumalabas mula sa karagatan ng Enceladus. Ang pangalawang positibong bagay ay ang mababang gravity ng buwan ng Saturn na magpapadali sa paglapag at paglipad ng mga shuttle kung makarating man ang mga ito sa lugar. At ang huling argumento, sa Enceladus ay natuklasan na ang mga organikong molekula at iba pang mga kondisyon para sa posibleng pag-usbong ng buhay, kaya mas makatuwiran na ituon ang pag-aaral sa celestial body na ito. Pagdating sa misyon na may sakay na tao, hindi ganoon kadali ang lahat dito. Ano ang mararamdaman ng mga astronaut sa Enceladus? Hindi kaya maging huli na ang karanasang ito para sa kanila? Ang Enceladus ay lubos na naiiba sa daigdig. Isang simpleng halimbawa, ang bagay na hawak ng mga cosmonaut sa kanilang kamay ay may tiyak na bigat sa daigdig. Ngunit sa Enceladus, ang bagay na iyon ay halos walang timbang. Ano ang kahulugan nito sa totoong buhay? Kung hindi mo mahigpit hawakan ang bagay, maaari mo itong aksidenteng mapalipad sa kalawakan. Sa totoo lang, kung talagang palalalain natin, pwede ring aksidenteng mapalipad ang mismong astronaut sa isang hindi planadong paglalakbay. Madaling umalis sa Enceladus dahil mababa lang ang escape velocity nito. 239 metro bawat segundo, parang pagpapadala lang ng 2 byte. Bukod dito, ang radyasyon mula sa Saturn ay banta sa mga kagamitang elektrikal, kaya maaapektuhan ang komunikasyon at pagpapanatili ng buhay ng mga module. Bukod pa rito, ang mga spacesuit ng mga kalahok sa misyon ay maaaring mabilis masira dahil sa malakas na radyasyon. At ito ay direktang banta sa buhay ng mga kolonista. Bahagyang nababawi ito ng surreal na tanawin, nakakasilaw na niyebeng kapatagan, napakalalaking geyser, tila ulan ng brilyante mula sa bumabagsak na mga fountain, at dambuhalang Saturn sa itaas ng ulo. Gayunpaman, ang napakalayong distansya mula daigdig na aabot sa 1.4 bilyong kilometro ganap na pag-iisa sa tahimik na kalawakan at sobrang lamig dahil sa temperatura sa Enceladus na nasa -200 degrees Celsius ay maaaring magdulot ng matinding takot kahit sa pinaka-nordikong astronaut. May ideya ka ba kung paano personal na makarating sa Enceladus? Pag-aralan ang 10 kilometrong lalim ng karagatan nito at manatiling ligtas. Ilagay sa komento. Huwag palampasin ang update at ibahagi ang video sa mga kaibigan. Abangan ang mga bagong kapanapanabik na episode. Hindi pa ito ang katapusan. Susunod pa ang mga misyon. Ang channel na Habol ay magbabalita ng mahahalagang kaganapan sa planeta hanggat kaya nito. Kaya tara,
Mag-ipon tayo ng 20,000 malalaking electronic na like sa video na ito at agad nalalabas ang bagong sobrang kapanapanabik na episode sa channel. Hanggang sa muli nating pagkikita.